Mahigit 49 na araw na ang lumipas mula nang yumanig sa buong Davao Region ang madugong pagpaslang kay Kapitan Oscar Dodong Bocol Jr. noong November 25, 2025 habang patuloy ang investigasyon. Unti-unting binubuo ng National Bureau of Investigation Region 11 ang mga piraso ng katotohanan, parang isang crime puzzle na dahan-dahang nagkakaroon ng malinaw na larawan kung sino, paano at bakit isinagawa ang krimen. Sa mga panayam sa media, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Region 11 spokesperson Eli Lianio ang mahalagang natuklasan tungkol sa mga taong nasa likod ng pagpaslang. Unang natuklasan, ilan ang mga salarin. Ayon sa National Bureau of Investigation, hindi bababa sa 4 hanggang 5 tao ang sangkot sa planadong pagpatay. Ang involved dito ay hindi lang 3, siguro 4 o 5. Isa tong well-organized at well-financed na grupo. Ayon sa opisyal, ipinakita nito ang krimen ay hindi gawa sa isang tao lamang, kundi isang organisadong grupo. Ikalawang natuklasan, sino ang mga ito? Mas lalong nakakabahala ang ikalawang revelasyon ng NBI. Ayon sa kanila, ang mga salarin ay may koneksyon sa gobyerno. Naniniwala di umano ang NBI na ang mga salarin ay konektado sa gobyerno. Ang mismong bumira ay nasa gobyerno rin. Pahayag ni Lianio, dagdag pa sa NBI, hindi natukso ang mga sospek sa milyong pabuya. Isang malinaw na palatandaan na hindi sila karaniwang kriminal. Kung ordinaryong kriminal yan, may nagsumbong na sana. Pero hanggang ngayon, wala ni isa. Anya ni Lianio. Ibig sabihin ang grupo ay mahigpit ang pagkakabuklod. Tila may tahimik na kasunduan na huwag magsalita. Ikatlong natuklasan, paano isinagawa ang krimen? Inilarawan ng NBI ang pagpaslang bilang maingat, eksakto at sabay-sabay na operasyon. 3 salarin ang sakay ng isang pulang Innova o pulang Toyota Innova na nakaabang sa malayo sa lugar, hindi sakop ng CCTV. Habang si Kapitan Bocol ay nakipag-usap sa isang matandang lalaki sa tapat ng kanyang bahay, dahan-dahang lumapit ang sasakyan. Lumabag pa ito sa traffic rules. Pumuisto sa maling linya ng kalsada para lamang mapalapit sa target. Nang magkaroon ng malinaw na pagkakataon, agad pinutukan si Kapitan Bocol. Ika-4 na natuklasan, saan tumakas ang salarin? Ayon sa backtracking ng NBI, ang pulang Innova ay huling namataan sa barangay Kapatagan, Digo City at pinaniniwalaang dumaan patungong Barakatan, Davao City matapos ang krimen. Patuloy ang laban para sa hustisya. Nilinaw naman ng NBI na hindi pa tapos ang investigasyon. Aminado ang NBI na mahirap ang kasong ito para sa kanila dahil napakaplanado, pero ginagawa nila ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang pamilya ni Kapitan Bocol. Dagdag pa ng opisyal, hanggang ngayon patuloy ang NBI sa pagsisikap na mabutas ang katahimikan ng grupo at tuluyang mabunyag ang buong katotohanan.